Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga kwento ng tagumpay at pagsisisi sa likod ng kinang ng palakasan ang hindi pa alam ng karamihan. Kaya mula sa gym transformation journey ni Jody Marsh hanggang sa matapang na revelasyon ni Julia Stepanova na yumanig sa buong mundo ng Olympics, ay pag-uusapan natin ang 10 nakakakilabot na kwento ng mga babaeng atleta na nagsisi matapos gumamit ng steroids. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Steroid Gym Glow. Isang dating reality TV star turned gym warrior, si Jody Marsh ay hindi lang basta nagpapapansin. Sumabak siya sa matinding bodybuilding world para lang marating ang sukdulan ng kanyang pangarap na katawan. Sa simula, tila parang success story ito ng isang babae na may matibay na loob. Pero nang pumasok sa eksena ang steroids, biglang bumaligtad ang lahat. Aminado si Jody na gumamit siya ng performance enhancers upang mapabilis ang kanyang transformation mula glam girl tungo sa isang championship-level bodybuilder. Pero gaya ng madalas mangyari, ang shortcut ay nauwi sa pagsisisi. Sa dami ng side effects tulad ng mood swings, health complications, at labis na pressure sa imahe, tinanong niya sa sarili kung sulit ba ang lahat ng iyon. Ayon sa kanya, ang temporaryong muscle gain ay walang sinabi sa matinding epekto sa kanyang kalusugan at isipan. Si Jody ay naging isang halimbawa na kahit sa mundo ng fitness, hindi lahat ng kinang ay ginto. Sa halip, minsan ang kinang na iyon ay sintomas na ng sunod-sunod na pagkakamali. Number 9. Muscles and Mistakes. Isa sa mga pinakamatangkad at pinakama-impluensyang babaeng wrestler noong 1990s at early 2000s ay si Nicole Bass. Ang kanyang 6 foot 2 inches height at mahigit 260 pounds na bigat ay tunay na nakakapangilabot sa wrestling ring. Ngunit sa likod ng kanyang matinding pisikal na anyo ay may tinatagong sikreto, ang paggamit ng steroids upang mapanatili ang kanyang laki at lakas. Hindi na nagadinamin ni Nicole. Lumabas din sa mga report at testimonya na sangkot siya sa paggamit ng performance-enhancing drugs. Tragically, natapos ang kanyang kwento sa malagim na paraan. Sa edad na 52, isang malakas na stroke ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Marami ang naniniwala na ang matagalang epekto ng steroid use ay may malaking kinalaman sa trahedya. Bukod pa rito, nakaharap siya sa matitinding personal na laban, kabilang na ang isang high-profile na kaso laban sa WWE. Ngunit sa kabila ng lahat, naging babala si Nicole sa mga nagnanais ng instant glory, na minsan ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang nasa ring, kundi ang sarili mong desisyong mali. Number 8. Bawan ang shortcuts. Si Jenny Francon, isang kilalang Swedish wrestling champion, ay matagal nang inaasahang magbibigay ng karangalan sa kanyang bansa. Sa sobrang dedikasyon niya sa sports, inakala ng lahat na natural ang kanyang lakas at galing. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bago pa man siya makasampa sa World Wrestling Championships, bumagsak siya sa isang doping test. Ang resulta, tinanggal siya sa Sweden's Olympic team. Ang kanyang pangarap ay biglang nawala na lang parang bula, kasabay ng kanyang reputasyon bilang isang malinis at lehitimong atleta. Hindi nagpalusot si Jenny. Harapin kung harapin, tanggap niya ang naging pagkakamali at nagsalita tungkol sa malalim na pagsisising dinadala niya hanggang ngayon. Sa mundo ng sports, lalo na sa wrestling, kung saan ang imahe ay kasing halaga ng performance, ang pagkakaban ay hindi lang kabawasan sa karangalan, kundi isang sugat sa pagkatao. Si Jenny ay naging halimbawa ng masakit na kapalit ng panlilinlang, na minsan, ang tunay na laban ay hindi sa entablado, kundi sa moralidad ng ating mga desisyon. Number 7. Silver na bawi. Si Marina Shinova ay dating tinitingala bilang isa sa mga pinakamalalakas na babaeng weightlifter sa mundo.
Noong Beijing Olympics taong 2008, nauwi niya ang silver medal at umani ng papuri sa buong mundo. Ngunit makalipas ang halos isang dekada, isang balita ang yumanig sa kanyang pangalan nang muling suriin ng International Olympic Committee ang kanyang doping sample. Lumabas ang resulta. Positibo siya sa 2 klase ng steroids. Agad-agad siyang pinabalik ng medalya at ang kanyang dating karangalan ay nauwi sa kahihiyan. Hindi lang ito unang insidente ni Marina. Noong 2013, nasangkot na rin siya sa doping scandal. Parang hindi na siya natuto sa unang pagkakamali. Ang tanong, worth it ba talaga ang pansamantalang lakas kung kapalit nito ang habang buhay na duwis sa pangalan? Ang istorya ni Marina ay isang babala na ang pandaraya, gaano man ito katagal maitago, ay laging lumalabas din sa huli. At kapag nangyari iyon, hindi lang medalya ang nawawala, pati tiwala, dignidad, at kinabukasan. Number 6. Gold na nawala. Si Kelly White ay isang dating sprinter na sinasabing mabilis pa sa hangin, hanggang sa mahuli siya sa alingasnas ng steroids. Umaasa siyang makakapasok sa Olympics at makakauwi ng ginto para sa kanyang bansa. Pero imbes na medalya, ang natanggap niya ay isang 2-year ban mula sa athletics. Ang lahat ng medalya at parangal na naipon niya sa loob ng 4 years, binawi, parang wala lang. 3 World Championship golds ang bigla na lamang nawala sa kanya, kasabay ng pagguho ng kanyang reputasyon. Mas masaklap pa, nahuli si Kelly dahil sa isang malaking steroid ring scandal. Hindi man siya tumanggi, hindi rin lubos ang kanyang pag-amin. Sinabi niyang poor choices daw ang nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Isang understatement para sa isang atleta na ginawang science experiment ang sariling katawan. Bagamat ngayon ay sinusubukan niyang ayusin ang imahe at tumulong sa paglilinis ng sports, ang marka ng panlilinlang ay mahirap ng mabura. Si Kelly ay paalala na kahit gaano ka kabilis tumakbo, hindi mo matatakbuhan ang katotohanan. Number 5. Swimming with secrets. Sa mundo ng swimming noong 70s at 80s, isa si Petra Schneider sa mga haligi ng tagumpay, representante ng East Germany. Siya ang reyna ng 400-yard individual medley. Binabasag ang mga world records na parang yelo sa pool. Pero sa pagdaan ng panahon, lumutang ang katotohanan. Ang kanyang mga panalo ay may bahid ng steroid. At hindi lang basta personal na desisyon ito, kundi bahagi ng isang state-sponsored doping program na hindi alam ng karamihan sa mga atleta noon. Aminado si Petra na ang steroid use ay nagbigay sa kanya ng unfair advantage. Ngunit hindi niya ito ikinatuwa. Ikinuwento niya kung paanong ang buong sistema ay parang kontroladong eksperimento, na ang katawan niya ay ginawang laruan ng pamahalaan para lang sa medalya. Oo, nakamit niya ang tagumpay, pero kapalit nito ang kanyang kalusugan, integridad at kapanatagan. Ang kwento ni Petra ay hindi lang tungkol sa isang swimmer na nadumisan, kundi ng isang atleta na ginamit ng sistemang dapat sana'y nagpoprotekta sa kanya. Number 4. Sprint ng pagsisisi. Si Marion Jones ay dating tinaguriang reyna ng track and field. Isang pangalan na kinikiligan sa buong mundo matapos niyang masungkit ang 5 medals sa 2000 Sydney Olympics. Pero ang lahat ng iyon ay nawala sa isang iglap nang umamin siyang gumamit siya ng steroids. Hindi lang ito chismis. Si Marion ay nasangkot sa isang federal investigation, umamin sa korte at nakulong pa. Mula sa tuktok ng tagumpay, bumagsak siya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Aminado si Marion na ito ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang career. Tinawag pa niya itong the worst decision dahil winasak nito ang kanyang reputasyon at personal na buhay. Sa ngayon, sinusubukan na lang niyang bumawi bilang coach at ina. Ngunit ang bahid ng steroids ay parang peklat na hindi na mawawala. Ang kwento ni Marion ay nagsisilbing matinding babala. Kahit ikaw pa ang pinakamabilis sa mundo, hindi mo matatakbuhan ang epekto ng maling desisyon.
Number 3. Iron Queen Regret. Rachel McLish, ang original queen ng female bodybuilding. Noong 1980s, siya ang naging muka ng kalakasan at kagandahan sa isang katawan. 2 beses siyang nanalo sa Miss Olympia at ipinakita niyang pwedeng maging sexy at strong ang isang babae ng sabay. Pero hindi lahat ng tagumpay niya ay bunga lang ng natural na training. Aminado si Rachel na sa likod ng kanyang tagumpay ay ang paggamit ng steroids. Hindi rin niya ito ipinagmalaki. Sa mga panayam, ikinuwento niyang nagsisi siya sa paggamit ng substances na iyon. Bukod sa epekto nito sa kalusugan niya, naging masyadong mataas ang pressure na panatilihin ang perfect body. Ayon kay Rachel, ang mundo ng bodybuilding noon ay hindi lang labanan ng muscles, kundi labanan ng endurance sa toxicity ng industriya. Ang kanyang pag-amin ay isang paalala na minsan, ang tunay na lakas ay nasa katayahang harapin ang sarili mong pagkakamali. Number 2. Muscle versus morals. Si Corey Everson ay hindi lang basta 6 na beses na Miss Olympia. Siya ang larawan ng feminine strength noong dekada 80. Ipinakita niya na kayang balansehin ang lakas at kagandahan. At binago niya ang pananaw ng maraming tao sa babaeng bodybuilder. Pero sa likod ng iconic na katawan, may nakakubling katotohanan. Inamin ni Corey na bahagi ng mundo ng bodybuilding noon ang paggamit ng steroids. Hindi niya ito ikinaila. Sa katunayan, naging bukas siya sa mga epekto nitong hindi kanais-nais. Hindi lang pisikal ang naging kabayaran. Ayon kay Corey, ang pressure na maging superhuman sa hitsura ay naging dahilan ng matinding stress at pag-aalala. Naging parang science experiment daw ang katawan niya. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng loob na amining mali ang landas na tinahak. Sa dulo, ipinakita niya na minsan ang tunay na lakas ay nasa pagbitaw sa maling kalakasan. Number 1. Whistleblower ng katotohanan. Si Julia Stepanova ay hindi lang isang atleta. Isa siyang whistleblower na yumanig sa buong mundo ng Olympics. Dating middle distance runner mula Russia, bahagi siya ng malawakang state-sponsored doping program na gumagamit ng steroids para sa tagumpay. Pero imbes na manahimik at magpakasasa sa karangalan, pinili niyang magsalita. Siya at ang kanyang asawa ang naging susi sa pagbunyag ng isa sa pinakamalalaking iskandalo sa kasaysayan ng sports. Hindi naging madali ang buhay ni Julia matapos ang pag-amin. Tinanggalan siya ng medalya, tinawag na traidor sa sariling bayan, at hindi na muling pinayagan makipagkompetensya. Pero para kay Julia, mas mahalaga ang katotohanan kaysa karangalan. Ang kanyang kwento ay isang matapang na paalala na ang steroid use ay hindi lang panlilinlang sa sarili. Ito'y panlilinlang sa buong mundo. At minsan, ang kabayanihan ay makikita sa mga taong handang mawala ang lahat, alang-alang sa tama.